Mic test. Yan, nasa ano tayo? Pag testing ulit yung ating setup. Ayan mga tol, binalik ko itong Ulanzi case. You know, ibalik ko yung Ulanzi case natin dito sa ating setup ng ating helmet. Kasi yung gamit kong media mode, pambira, nasira kaagad. Hindi pa siya inaabot ng isang taon, nasira kaagad yung media mode natin. Kaya buti meron akong naka-standby na itong Ulanzi case. Yan, ito yung ginamit natin, yung Ulanzi case na merong mic adapter. Mas matibay pa rin ito. Akala ko mas okay na yun kasi nga meron ng built-in microphone yung media mode na yun. Hindi inaabot ng isang taon, palibhasa plastic lang kasi siya, hard plastic, kaya siguro katatanggal balik nung camera yun, bumigay rin. Hindi naman kasi pwede na naka-steady yun yung ating GoPro camera doon, dahil pag nag-transfer tayo ng file, kapag nakakabit doon sa media mode natin, hindi binabasa. Hindi binabasa sa computer. Kaya kailangan mong tanggalin yung mismong camera doon sa loob ng media mode para basahin siya, para basahin yung files. Pero kung nakakabit kasi hindi kaya yun, tanggal balik yun tuloy, at nag-wear out siya. Kaya ayun, nasira yung sa may part ng yung pag-lock niya, wala nang lock, kaya hindi na may lock. Yun, hindi na natin magamit, sayang. Ang mahal-mahal pa naman ang bili ko doon, pambira. Media mode. So if you are considering na gumamit din ng nasabi ng media mode, I suggest wag na. Ito na lang, Ulanzi. Mas matibay itong Ulanzi case na to. Na ang downside lang naman nito kasi ay kailangan mong bumili ng ng mic adapter para magamit. Ito kasi yung merong kailangan mo lagyan ng ng mic adapter para magamit mo yung camera ng mo. I mean, para magamit mo yung GoPro mo na merong microphone. Hindi kasi gaya nung yung media mode. Maganda sa aning media mode meron na siyang built-in na adapter. Isasaksak mo na lang yung microphone mo doon. Yun, hindi mo na kailangan ng mic adapter. Kaso nga yun, nasira kaagad. Kaya ibinalik natin itong Ulanzi case natin. Ito na yung gamit natin uli. Mas maganda yung quality niya, di ba? Yung may mic adapter. Okay din yung quality nung nung media mode. Kaso nga yun lang, yung quality niya di pala ganong katibay. Siguro pwede yun kung naka-steady lagi yung camera mo doon, pero imposible naman na mangyari yun, dahil sabi ko nga, pag gumagamit tayo ng GoPro, pag kailangan na natin na i-save yung files, kailangan mo tanggalin doon sa media mode para basahin yung files. Dahil kung nakakabit kasi mismo sa media mode, tapos isa-save mo yung files papunta ng computer, hindi binabasa. Saka isa pa napansin ko, kapag nakakabit yung GoPro natin doon sa media mode, kahit hindi natin ginagamit yung ating GoPro na camera, ay yung battery niya ay nadidrain, kumukonsumo ng power yung GoPro natin, media mode na yun. Kahit maski hindi mo ginagamit, basta nakakabit doon, nakasakpak doon sa nakasalpak doon mismo yung GoPro mo sa media mode, kumukonsumo siya ng battery. Pero itong Ulanzi case, hindi ito kumukonsumo ng battery kahit na
standby lang ito, nakakabit lang yung ating GoPro dito, hindi natin ginagamit, yun pa rin, naisasave pa rin natin yung ano niya, yung baterya. Hindi siya nagko-consume, di kaya ng kapag nakakabit sa media mode, yun, kumukonsumo siya ng ano, ng enerhiya. Ewan kung bakit ganun. Basta napapansin ko, pag matagal ko hindi nagamit, yung aking GoPro na nakakabit yung ano natin, media mode, pag gagamitin ko na yun, minsan drain na yung battery niya. Hindi kaya dito sa Ulanzi case na kapag hindi mo ginagamit, talagang hindi makukonsumo yung laman na ano niya, power ng ating battery. Kaya balik tayo sa Ulanzi. Ayan. Okay. Pakita ko sa inyo mamaya kung ano yung tinutukoy ko na media mode at saan nakaproblema. Uwi muna tayo. Para sa akin, mas maganda pa rin pala itong Ulanzi kumpara sa media mode, ano? Yun, napatunayan na natin na mas okay itong Ulanzi case natin. Yan. Pakita ko sa inyo yung tinutukoy ko na media mode na gamit natin. Okay, so siguro sa mga susunod na video natin, saka ko na lang ipapakita yung mga upgrade na ginawa ko dito kay Kulas. Yan, pansin nyo, meron na tayong bagong bracket, ano. Soon makakaroon na tayo ng top box. Meron na naka-ready na bracket. That's DC monorack, ano. Saka na lang gagawa tayo ng hiwalay na video dyan. Yan. Alright. Ito yung tinutukoy ko na media mode na gamit natin, mga tol. This is original, ha. Media mode. Ito yon, mga tol. Ito yung ginagamit ko. Yan, o. Ito naputol, o. Kita nyo yan. Yan yung lock nya. Dapat ganun yan, o. Dapat maglalak yung GoPro natin dito. Kaso yun nga, o, natanggal na to, o. Naputol, o. Iba talaga kapag ano, pag hard plastic lang siya. Kung baka lang sana to, ano. Ayun, o. Yan, putol yan, o. Wala na, hindi na natin mailak. Bye bye media mode. Wala na. Mahal pa naman ito. Kaya kung if you're considering to buy this kind of accessory sa camera nyo, bahala na kayo. Basta ito lang yung aking masasabi dito. Yan. Hindi ko siya nagamit ng matagal. Hindi pa siya nag-iisang taon actually. Nabili ko to nung ano lang, last year December. Ayun, less than 12 months. Sayang. Okay, so goodbye na lang. Balik tayo sa Ulanzi. Balik tayo sa paggamit itong Ulanzi case. Ito mas okay ito. Ito yung gumagamit ng microphone adapter. Itong case mismo meron ng lalagyan itong mic adapter na to. Yan. Ang downside lang nito is medyo may kalakihan siya, di ba? Kumpara dun sa ano, sa media mode natin.
Kunti lang naman yung diferensya niya. Ito yung gamit natin na media mode. Kumpara dito sa Ulanzi. Kunti lang naman yung diferensya niya. Yan. Mas bulky talaga itong ating Ulanzi kumpara dito sa media mode. Dito sana, nandito na yung built-in natin na microphone. Hindi na natin kailangan gumamit itong mic adapter na to. Nandito na mismo. Ipapasok mo na yung camera mo dito. Yan, good to go na yan. Yan, saka meron siyang built-in na mic sana Yan. Ulanzi versus media mode. Yung media mode natin, ayun, sira na. Kaya balik tayo sa Ulanzi. Ayan mga tol, maraming salamat. Thank you for watching this video. Ingat kayong lahat. God bless. Bye. Paalam.